ilagay sa alang-alang at delikadong kalagayan ang buhay ng ating pangalawang Pangulo when all the security details under the office of the Vice President are recalled effectively tonight. Mga sundalo, police, pinagkukuhanan na. So, the Vice President right now, if this is true, I will qualify, needs to be protected by the people. More so, importantly, dahil kung totoo po ito ang natanggap na kumakalat ngayon at nagiging news blast sa social media, the Vice President and all her security team deployed under her office are effectively recalled tonight. Kung sino ang nagsagawa ng order, dalawa lang po yan. Kung yan po ay mga sundalo, the order must come at least at the minimum from the Department of National Defense Secretary. Kung yan ay police, it must come from the DILG, concurred or coursed through the PNP chief. Kung sa DND, concurred and coursed through the Chief of Staff. So, i-verify natin ito from other sources because this is so dangerous. And if the President who is now nagliliwaliw kasama ng kanyang asawa, nagdi-date at walang pakialam sa nagaganap na pagsiklab ng kaguluhang pangpolitika na highly financed and highly orchestrated ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na siyang parang nagpapatakbo de facto ng gobyerno ng bansa. Pag sinabing de facto, hindi siya elected by law and by the people, kasi kung ang presidente na si Marcos, ang tawag dyan de jure president by operation of law and by the power of law. Pero kung hindi ka elected, pero nag-aakto kang presidente, de facto or impacto. Yun! Impacto. Oh. So, ang impacto president ngayon ay si Martin Romualdez. At dahil dyan, kinokonsinti ni Marcos ang mga abusado at lantarang iligal na pagkuha sa kanya ng kapangyarihan ng kanyang impacto president, acting and feeling president na Speaker of the House. This is the worst legislature to ever come before the history of legislative branch of government in the Philippines. Walang kasing bulok at walang kasing abusado at palpak ang ganitong uri ng legislatura na pinamumunuan ng isang ambisyoso at may maitim na balak na magkonsentra ng kapangyarihan sa kanilang kamay lagpas sa termino nila sa 2028. Yan ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan na ito. They want to concentrate power beyond 2028. The Marcos Romualdez political faction does not want na ang eleksyon ang magtatakda kung sino ang susunod na mamumunong pangulo ng ating bansa. Kasi alam nila, in an open popular elections, they have no chance to win kay Inday Sara Duterte, who happens to be equal to the leadership quality of the father. Hindi siya mananalo. Kung baga, I don't want to use the analogy, kung sa romantic definition, si Martin Romualdez ay walang ka-sex appeal. Pero kung sa political terminology, isa siyang hindi mapagkatitiwalaang uri ng baluktot na politiko. The definition of a decadent politician is none other than Martin Romualdez. Kaya hindi siya tanggap ng mamamayan. If this is true, therefore, pinagplanuhan talaga na ipitin at gipitin si Sara Duterte so that kapag may nangyaring mga pagbabantang gawing totoo, ang pagbabanta na siya'y mapatay o patayin ang pangalawang Pangulo, the blood will be in the hands of Mr. Marcos and the cousin and Lisa, because sila ang mayroong elemento ng motive. One of the important elements of crime ng murder ay ang motive. Pangalawa ay ang iyong means to execute the motive. At ang pangatlo ay ang pagkakataon or opportunity. Means, motive, and opportunity. May means ba sila? Yes. Sapagkat sa kanila ang poder, pundo at kapangyarihan, pati pa ang mga pwersang militar. Mayroon ba silang motibo? Of course, and what is that? They want to concentrate power on their hands beyond the term limit set by law and the Constitution, which is only June 30, 2028. Gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan
at ayaw nilang idaan sa proseso ng isang hayag at patas na labanang elektoral. And that is the reason na sabi ni Juan Ponce Enrile, maawa naman kayo sa taong bayan, antayin yung maglaban-laban kayo sa arena ng eleksyon, which is 2028 pa. Thank you, Manong Johnny, and thank you for your life. 101 ka na next year. At sana ipanawagan mo na sa iyong anak-anakan ngayon that the most honorable thing for him to do is to accept the truth that for the last 12 years ni Marcos Jr., the only accomplishment na kanyang naabot ay ang non-accomplishment. That's the only accomplishment ni Marcos Jr., ang non-accomplishment. Walang ibang ginawa. Party here, party there. At ang kanyang team song ay ang paboritong kanta ng AC/DC group na Highway to Hell. Highway to Hell. Yun. Di biro lang yun para hindi kayo maantok. Yun po ang katotohanan. Pangalawa, there is an anonymous, hindi nagpakilala, nag-file ng disbarment complaint kay Sara Duterte sa Supreme Court. So kung ito ay totoo, ngayon ko lang nalaman na nag-i-entertain na ang Supreme Court ng anonymous or bogus na disbarment complaint. Klarong-klaro. At sino po ang legal and judicial operator for maneuvers ni Marcos? Ang pangalan niya ay former Chief Justice Lucas Bersamin, who happened to be appointed by Tatay Digong as Chief Justice of the Supreme Court. Masama man ang magsumbat pero walang utang na loob. Balasubas din pala. Siya ang may kapasidad dito para gumawa ng maruruming laro sa korte, including sa Korte Suprema. Iyon, mga kababayan, malinaw po na pinagkakaisahan ng iba't ibang puwersa ang pangalawang Pangulo. This is no longer about Sara Duterte. This is about decency and dignity in our government service, kung saan ang pangalawang pinakamataas na halal ng bayan na pangalawang Pangulo ng bansa, elected by the more than 32 million Filipino voters, ay hindi kinikilala ni isa mang katiting na protocol of courtesy or respect to the office, not even to the person. Bisan sa opisina na lang niya. Wala na. Ngayon lang ito natin nakita kasi ang purpose nila ay i-pressure si Sara Duterte na mag-resign, umuwi ng Davao at umiyak at lumuhod at manikluhod. But we will not allow that to happen. Ang taong bayan ang nagbigay ng mandato at otoridad kay Sara Duterte mula sa isang halalan na popular na nilaukan ng milyong-milyong Pilipino. Taong bayan lang ang pwedeng magbawi ng totoong kapangyarihan na ibinigay kay Sara Duterte. Not even ang mga buaya at mga mandarambong na mga kongresistang alipores ni Martin Romualdez, lalo na ang mga kriminal at teroristang grupo ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, and the party list. Number 1 dyan ang Alliance of Communist Teachers ni Franz Castro na convicted criminal sa child abuse sa RTC Davao, Tagum del Norte. At ito ay may kulong na 4 na taon hanggang 6 na taon. Subalit, hindi pa siya nakukulong dahil under appeal daw ito, kasama kay sa Toro Campo. Pangalawa, na operatiba nila at binabayaran ng milyon-milyon maliban kay Franz Castro na aktibo na infiltrador ng gobyerno sa pamamagitan ng party list na binuo namin sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army, sa NDF, ay ang NPA lover party list na Gabriela. Si Arlene Brosas na sinabihan ni Pangulong Duterte, wag mo akong piliting sumagot ng yes or no. You are not an investigator. Yan ang number 2. Si Nanay Arlene, NPA lover, Gabriela, terrorist supporter, party list nila. Yon, Arlene Brosas. Number 3, ang NPA recruiter party list identified
sa Senado, ang pangalan niya si Raul Manuel, Kabataan NPA Recruiter Party List. At alam nyo ba na itong mga nagsusulsul na magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa at gamitin ang oportunidad ng pagiging ganit sa kapangyarihan ng Romualdez faction, Marcos Romualdez faction, walang iba kundi ito sila nakikinabang. Bakit? Kapag nagkagulo, nagbanggaan at namusdok at lumubog ng tulo-tulo ang ating ekonomiya, magkakaroon ng epekto sa kabuhayan ng mamamayan. At kapag lugmok ang ating ekonomiya, ang mamamayang Pilipino ay pwedeng mag-alsa. At sino ang gagatong sa kanilang pag-aalsa? Walang iba kundi ang naka-standby na mga government infiltrators and urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Yan ang dahilan kung bakit sabi ni Brother J.M. Morales, nandirito tayo para ito ay maisiwalat sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. At ang panghuli na punto natin kung bakit tayo nandirito, hanggat hindi nagpapasailalim sa hair follicle DNA type drug testing si Mr. Marcos, ang iskandalo na siya ay nakalupit at nakabulid sa abuso ng ilegal na droga ay mananatiling isang batik ng putik ng pagdududa at isang masamang imahin sa integrity or moral integrity ng kanyang opisina. Yan ang punto de vista ni Tatay Digong Duterte. If you are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police, dapat ikaw ay nasa maayos na pag-iisip. You should be in sound mental state and mental capabilities to discharge the functions of the Commander-in-Chief. So hindi po yan inciting to sedition, Ginoong Lucas Bersamin. It is very wrongful to assume on the part of a former Chief Justice, nakakahiya na ako na hindi naman nag-aaral ng abogasiya, kundi nag-aaral lang ako sa Universidad ng Lansangan at sa Universidad ng Buhay ng Mamamayan, ay nakikita ko na hindi yon ang intensyon ni Pangulong Duterte na manulsol ng pag-aalsa ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanyang layunin ay pukawin ang konsyensya ng Armed Forces of the Philippines if they can still stand by their Commander-in-Chief when there is a very gross and very anomalous and scandalous existence of an issue of drug abuse involving the President. Delikado po yan pag hindi yan mailinaw. At ang panghuli, ang pagtitipon ng mamamayan ay hindi lamang pagtatanggol sa mga brand of leadership ng mga Duterte. Ito ay pagsusulong ng ating panawagan para sa isang good government crusade. Kaya I agree with Brother J.M. Morales. Ang sabi niya, ang pagtitipon na ito ay hindi na nanawagan ng pag-aalsa, kundi ng pagkakaisa. Tama? Ang pagtitipon sa It's a Shrine ay mapayapa at hindi isang armado o marahas na pagbangon ng mamamayan, kundi isang mulat na pagtindig at sama-samang pagkilos na naaayon sa garantiya ng batas at sa ating demokrasya, kung saan idinideklara ng ating saligang batas at kinikilala nating lahat at ng ating mga nakaraan na mga kasaysayan at ng ating mga ancestors that the real sovereign power resides with the people. Ang kapangyarihan sa gobyerno at ang pundasyon ng demokrasya ay nakasalalay sa otoridad ng mamamayan. At ito lang ang ating masasabi. Ang mandato ng gobyerno, isa lang, ang pinakamataas, next to sa pinakamataas na batas. Ano ulit yun? Ang pinakamataas na batas ay saligang batas. At ang pangalawa ay ang batas ng Panginoong Diyos. Mayroong batas na dapat din sundin ng gobyerno. At yun kung bakit nandito tayo sa It's a Shrine. Ano po yun? Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kabutihan ng mamamayan sa isang lipunan ay ang pinakamataas na batas na dapat pinapairal at sinusundan ng anumang umiiral na pamahalaan. Tama, hindi?
Yan ang dahilan kung bakit nagtitipon tayo sa EDSA Shrine. Maliban pa na dahil sa ating pagtitipon na ito, napukaw ang diwang pagkabayanihan at dumagsa. Sunod-sunod na ang pagtipon-tipon ng tao, pero nauna muna ang mga bottled water at mga sandwiches. Palakpakan natin. Yun. Lalo na sa sinasabi namin kanina ni Yusek Ben Ranke at nila Brother Oliver at ni Brother JM, ang daluyan ng impormasyon ay hindi na po makikita sa istasyon ng mga TV at sa mga printahan ng periodiko. Nandito na po, direkta sa inyong mga kamay. Ang katotohanan at impormasyon ay dadaloy sa teknolohiyang hawak ng mamamayan. Kaya man nilang barikadahan ang mga kalsada papuntang EDSA, pero ang daloy ng highway of information, they will be never able to barricade. Klaro? Kaya maraming salamat na nandito kayo. Sino? Anonymous. Maraming salamat po sa mga nagbigay at ayaw na magpakilala dahil bukal sa loob na sila'y nakikipag-kaisa. Ang nagbigay ng 2,000 bottled water, 2,000 pieces or 2,000 units ng bottled water at 2,000 na sandwiches, food packs. Food packs na may kasama pong apritada at queso de bola. Hindi ko sigurado. Rice and chicken, kumpirmado. Okay, klaro ha? Okay. Ay, ang grupo ni Ma'am Yumi ay nagpadala rin ng tubig. At kanina, napakabuti ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nang nanawagan tayo, if they cannot come with physical presence sa EDSA Shrine ngayong gabi, may pagkakataon pa naman, pero magdala sila ng mga tubig para masustain ang ating enerhiya kahit sa tubig lang, kahit anong brand, basta Galilee Water, at talagang tinupad nila. Maraming salamat po sa nagbigay. Abogado pala ang nagpadala ng mga tubig at food packs na tag 2,000 na mga food packs at tubig. So maraming salamat mga kababayan. At si Ka Eric po ay mayroon pang flight maagang maaga pa, so I have to be back again. So ulitin natin. Tinanong ako kanina ng GMA reporter ni Rafi Tima. Sabi niya, Ka Eric, kayo ba ay sigurado na aabot ng mas malaking numero o bilang ng tao ang inyong pagtitipon sa EDSA Shrine? Ang sagot ko, direkta rin sa kanya. Hindi po mahalaga ang bilang o numero ng mga tao. Ang mahalaga ay ang aming layunin at ang aming pagkakaisa. At ano po yun? Pagbabago. Pagbabago para sa isang matino at mabuting pamamahala na siyang tinatawag nating Salus Populi Est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kabutihan ng taong bayan ang siyang tungkuling batas na dapat ipatupad ng anumang pamahalaan. At ang pangalawang tanong niya, sino ang mga leader? Sabi ko, basta walang buhok, yun ang leader. So ikaw ang leader? Sabi ko, hindi, maraming walang buhok dito. Pero dinugtungan ko, basta walang buhok at kalbo, romantiko yan. Sigurado yan. Biro lang yun. Sabi ko, there is no leader. But we are all volunteering as volunteers and mga vigil crusaders for good governance. So we have no leaders, but all leaders and sectors belong to us. Ayun. So sagot ko sa kanya, so bakit EDSA? Sagot ko sa kanya, pwede naman kahit saan, di ba? Sabi ko sa kanya. But what historical symbolism is there in our country na dalawang beses na pinababa ang mga abusado sa kapangyarihan? Ang una, ang amang diktador na tinatawag nating tuta diktador at pasistang rehimeng Marcos, nung panahon na hindi pa ako ipinapanganak noon, ay nagdeklara siya ng martial law. At inabutan ko na lang at naging bahagi pa ako ng rebelding grupo na lumaban sa gobyerno natin. Saan ba nangyari yun? Dito. Sa EDSA area. Ortigas Corner EDSA. Bago may tayo ito. 1986. Pangalawa,
Yun, inabutan ko na yun. Kami ang isa sa mga manunulsol noon. ERAP Resign Movement. 2000, nang lumabas si Chavit Singson at binuking niya ang Wetting Gate scandal ni ERAP at nabuking ang kanyang mga Boracay Mansion at iba't ibang mga involvement sa tungpats at sa kanilang mga intelihensya sa wetting operations. Na binulgar ni Manong Chavit. At ang resulta, nag-people power uli dito sa Pilipinas. Ito ang sinasabi ko sa kay Rafi Tima kanina ng GMA. What historical symbolism can you cite where people will gather no matter how many their numbers may be, pero kayang pukawin at muling pag-alabin ang diwang mapagmahal sa bansa at ang diwang palaban para tumindig sa kapangyarihan ng mamamayan at tutulan ang panunumbalik ng pagsakmal ng lagim ng isang diktadurang nagbabantang gamitin ang batas dahil walang bayag na magdeklara ng martial law kumpara sa kanyang tatay, pero ang kanyang uri ng pamumuno sa esensya at sa substance walang pinagkaiba sa isang abusadong diktador. Minus the declaration of martial law. That is how we describe Mr. Marcos Jr. right now. Correct? Yan ang dahilan kung bakit sa EDSA tayo. Hindi bilang, hindi numero, kundi pagkakaisa at sa loobin ng taong bayan. At ang mahalaga ay si roses tonight. Ang alam ko, Dama de Noche ang humahalimuyak paggabi. But roses are symbol ng ating pagkakaisa. Tawagin natin ang isang nanay na gustong makipagkaisa sa atin. At sana po ang mensahe ni Ka-Eric, ang EDSA ay hindi lamang po highway. Ang EDSA ay lunduan at tagpuan ng mga makasaysayang pagbangon, pagtindig at sama-samang pagkilos ng isang napakarangal na lahi, na lahing Pilipino. Yun ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ito na ang simula ng paglalakbay sa pagbabago.